Ang dami Mm. kaya naming Bisaya sa Pilipinas. Correct, correct. Maniniwala ba kaming elitista kayo? Yung mga thought leader nyo ang jejemon. But anyway, wala namang ambag si Sara sa exposure ng corruption. Seryoso ba kayo na walang ambag si Sara? Yung paborito nilang buzzwords na speaking truth to power, si Sara yung unang gumawa nun, speaking truth to Yeah, power. Do you really believe na yung optics, for example, ni Lenny na nagpapakuha ng dugo habang pumipirma ng document, does that really reflect like a really high standard or level of leadership? Pero yung proof of concept ni Sara that's called Davao City is something that you cannot acknowledge. So siguro, wag na natin masyadong banggitin na yung optics ni Lenny ay sobrang amateur. Kasi baka mahimasmasan sila tapos tigilan na nila yung pangkikengkoy kay Lenny. Oo, hayaan lang natin. Hayaan lang natin sila. Hayaan lang natin. Pero hindi, mahirap hindi tumawa. I just want to make a statement about Cielo Magno and that lovely creature na sobrang ginagawang big deal yung debate and how Sara will definitely not or cannot engage in debate. Alam mo, una sa lahat, sino naman sila para patulan ni Sara? Pangalawa, at saka bakit kailangan pagbigyan yung whims and caprices ninyo? Unang-unang hindi yung abinoto sunday eh. Pagkatapos, exactly. ano yung masaserve nito after the debate? What's the benefit to the Filipino people? Diba? True. Tsaka alam mo, Sara kasi is a leader. She's not there to win arguments with you. Does Sara ever argue? I don't think you can make Sara argue. Kasi ang hindi ko maintindihan, ang elitist nila in their expectations of people because, supposedly they're the more educated and the smarter ones and the social ones, which makes me vomit in my mouth because, my gosh, social ka, tapos ang thought leader mo si Vice Ganda, si Lovely, si Jover Laurio, yung OG nila. Parang, maniniwala ba kaming elitista kayo? Yung mga thought leader nyo ang jejemon. But anyway, if you look at Sara, yung cadence ni Sara is everything that Lenny can never have and BBM will never have. Napapansin mo ba si Sara pag ini-interview siya? Whether it's structured or it's yung casual, yung ginagawa nila sa The Hague or yung ginagawa ng Banateros. Napapansin mo ba how she cannot be rushed into an answer? Oo. Diba? Kasi kahit talaga Oo, kahit ambush interview yan, hindi yan magsasalita ng mabilis. Because she's not afraid to show that she's thinking over the things that she's about to say. Tsaka kasi hindi niya binabawi yung niya. Hindi niya binabawi yung so kaya iniisip niya talaga na mabuti. Yeah, for me, that's confidence. Hindi siya, what I see is a leader who will not argue with you because you're not worth it. She answers questions that she wants to answer. Pag merong tanong, kahit ang juicy, and it's an opportunity sana for a soundbite, hindi ka pa rin niya papatulan pag alam niyang baka may masabi siyang hindi na dapat sabihin. Yung ganun, parang, why are we missing this quality of Sara just because you think di niya kayang mag-debate? Tsaka yung kabagalan ni Sara magsalita. Pwedeng maalalahanin natin na Bisaya si Sara and that Tagalog is not her mother tongue. Oo, correct. Pero hindi rin naman sila willing i-acknowledge yung pagka-Bisaya ni Sara. Kasi when Sara starts speaking in Bisaya, daming nagko-call out sa kanya, bakit nagbibisaya? Ang dami kaya naming Bisaya sa Pilipinas. Correct. Diba? So parang na hindi makapag-adjust, no? I mean yung mga Tagalog dito na hindi makapag-adjust sa mga Bisaya. So pagkatapos pinipilit ng mga Tagalog audience na kailangan yung Bisaya mag-a-adjust ng bonggang-bongga for them. But Sara is able to do that because she has a bigger brain than most of these apologists ni BBM na ayaw umamin. Yun lang, parang hindi ko alam, Joey, my last point is this, like hindi ko alam if all this
if all this defending Sarah will ever sway the kakampings. Parang feeling ko at this point, wala na talaga. Kung hindi sila nasusuka sa corruption, tsaka yung ginagawa ng BBM admin na tinuturing tayong tanga, na parang we are not on to them. Kung di pa sila turn off dun, kung di pa sila naiinsulto dun, I think we ought to leave them in their lane. Parang, sige, magkalat na lang kayo dyan, kain suka, kain tayo, bahala kayo. Yung ganon, kasi minsan nakaka-insulto na. Yung parang, wala namang ambag si Sarah sa exposure ng corruption. Seryoso ba kayo na walang ambag si Sarah? Yung paborito nilang buzzwords na speaking truth to power, si Sarah yung unang gumawa nun, speaking truth to power. Tingnan mo, binaboy na siya. Kinidnap yung tatay niya, binababoy yung pamilya na, and all that. Pati yung mga kaibigan nila nadadamay just because kaibigan nila. So parang di ko maintindihan ko ano yung standards nila. And I feel like we should be looking at it as beneath us to convince people like this. Kasi kung gusto natin silang maging kakampi, parang magiging kain-suka na rin tayo. Siguro, Actually, wala namang may gusto maging kakampi sila eh. Ang gusto lang, sa totoo lang kaya nga parang sa akin, hindi mo, itong sila Shelo, sila Lovely, we do not want you to be our kakampi. Sa totoo lang. Mabubuhay kami nang wala kayo. However, we cannot allow that you are going to do this verbal diarrhea in public. And ano kung may maloko kayo, di ba? Ano kung may maloko kayo? Ako, yun yung concern ko Hindi ko call out ko kayo. Tangina, pushback ako sa inyo. Kasi, marami kayo malolo. Lalo na, kunwari, si Shelo, professor yan. May premium yan eh. Diba? Siyempre yung mga estudyante niyan, magsisip-sip sa kanya, makikipolitics, kung ano yung politics niya, gano'n rin politics nila, ganyan-ganyan. Yung mga ganong etos. But if they're going to hear people questioning the political posturing of Shelo Magno, pwede nyo siyang mga estudyante ni Shelo Magno, pwede nyo siyang hindi pakinggan pagdating sa politics kasi bulok talaga politics niya. She's probably good professor, teacher, and pumasok kayo sa kanya mabuti, mag-aral kayo ng mabuti, pero hindi nyo kailangan hindi nyo kailangan umayon sa politika niya. Kasi ang politika niya, bulok. Yeah. Oo. Sana tong mga estudyante to, sila yung lumalabas sa survey na nag-veer na toward not supporting the injustices done against PRRD kahit na hindi pa rin sila maka-Duterte. It doesn't matter because kung nakarating sila sa ganong mindset at undecided pa rin sila, I think that in due time they'd be able to see through all this bullshit. Kasi yun lang, like, ang nakakagigil lang talaga, alam mo Joey, minsan di na nga rin ako nakikinig eh. Kasi alam mo nakakaubos ng pasensya. Nakakagigil na parang, seryoso ka ba? Sinasabi mo, do you really believe na yung optics, for example, ni Lenny na nagpapakuha ng dugo habang pumipirma ng document, does that really reflect a really high standard or level of leadership? Pero yung proof of concept ni Sarah that's called Davao City is something that you cannot acknowledge. Yun lang, parang kung nakakamatay ang gigil, feeling ko yun yung makakapatay sa akin talaga. Nakaka-frustrate. Yun lang. And congratulations, Joey. Babalik na ba kayo ulit sa Supreme Court? Sa March 30. Oh. Ay, meron akong friend na nagkwento na dumaan daw siya sa Mabini when talaga? you were there. Oo. Tapos sabi ko, picture ka with Joey. Sabi niya, hindi, nahiya ako. Sana sumama ka. Parang, wala naman ako dyan. I'm out of town. Pero, yun lang. Oo, sayang. Pero nakapag-sign na ako. I caught one of the signature campaigns sa University Belt. Sa may Recto. Recto ba yung area na yon? Napadaan ako with a co-teacher. So, nakapag-sign na ako dun.
Ayun, yun lang. Like, siya, alam mo, Joey, just to preserve my sanity. Preserve ba yun? Mm, Protect my sanity. Alam mo, mm. binlock ko na sila. Binlock ko na si Lovely, si Shelo Oo. Magno. Kahit mabuhay na lang ako in my vacuum. For ano, during this time ano, totoo, why Oo, not? kasi Oo. feeling ko hindi ko na kailangan ma-expose sa kanila kasi 'pag nakinig naman ako sa'yo mai-expose na rin ako, gano'n na lang ayoko ng doblehin. Hindi ko hindi ko na kaya. Pero ako, Ayun alam mo, yes. experience ko, kahit inaano ko 'di ba nakikita ko sila sa ano ko, nakikita ko sila sa newsfeed ko. Tapos hindi ko naman sila bina-block, pero nag-aano ako, not interested or snooze Hmm. for 30 days, ganyan-ganyan, yung mga gano'n. Kahit ginaganon ko sila, lumalabas pa rin sila. Uy, Kinabukasan nandiyan. Joey, oo, napapansin ko nga. Alam mo kasi 'di ba technically dapat halimbawa shinare mo si Shelo, Mm. tapos 'di ba may option na hide all from Shelo Magno? Mm. Dapat may Wala. option na gano'n 'di ba? O kaya 'pag binlock ko si Shelo, ang lalabas, this something is not available kasi nga binlock ko siya. Oo. Alam mo, it does not happen consistently. Kasi Mm. nakikita ko pa rin siya. Oo. She's not blockable. Oo, totoo. Ano talaga yung Rappler nga binlock ko na yun ilang beses, laging lumalabas sa newsfeed ko, eh. Oo, that's Talaga yung why. Meta, Diyos me, sobrang joke siya. Pagkatapos, share ko lang since na-open mo yan. Sabay-sabay kami naka-receive ng notification. Ako, sila Doc Ethel, si Kuya Miko, si Pau, ano siya, 45, parang ang sabi sa kanya, nag-decrease yung reach niya ng 45%. Oh? Tapos, si Kuya Miko, 74%. Si Jazz, 80%. Tapos, si Doc Ethel, 73%. Ayan. Tapos ako, 45% daw yung nag-decrease sa akin. Si Pau, 43% yun. Oh, Ayun. wow. Pero parang, kasi bakit? Anyway, ano naman yun sabi ko nga, dapat hindi nag-decrease yung reach namin at ng that amount. Dapat, ang sinabi ng Meta is, will limit your reach to, to, That's right, because I was gonna ask, nag-update ba sila ng stats nyo? Parang, di ba yung stats nila naman is something that you check and you only get notification from them kapag meron kayong violation or something. Ang powerful nila. ang tagal ng 2028. pero ano na, ang tawag dito, si Risa, kasi nag-experiment ako dun sa isa kong account. Nag-experiment ako. Nag-post ako about Lenny, yung nakabash siya, tapos kinumpare ko siya kay Bake. Nag-post ako sa kanya. Tapos pinost ko yung mga kanta-kanta yung interview ni Risa Ontiveros, yung mahal ko, Pilipino. Yung gano'n. Nilagyan mo ng score. Oo, nilagyan ko ng background music, gano'n. Lahat syempre, iniintay ko kasi syempre parang si Lenny, tapos si Risa, ganyan. Iniintay ko kung sino yung magde-defend kay Lenny, kung sino yung magde-defend kay Risa. Syempre, di ba, akala niya Syempre, minamax out ko kayo, mga ulul, di ba? Nag-experiment ka. Oo, nag-experiment ako. Kasi parang gusto kong malaman kasi remember, nung yung issue ni Risa Ontiveros sa insertion, full blast sila sa pagde-defend kay Risa dun di ba? Full blast sila. Kasi talagang talagang grabe talaga. Lahat ng TikTok content creator, and I can name them, Ito Saka sila. may template. Oo, may template. Para-parehas talaga sila ng sinasabi. So, from TikTok to Facebook, talagang full blast talaga sila. Tapos ngayon, yung kay Lenny, ang daming defender. Pagkatapos, yung mga usually na nagde-defend kay Risa, hindi nila dinefend si Risa. Ang dinedefend nila si Lenny. Oh, so si Lenny pa rin. So, I think mukhang malakas ang lobby sa kabilang parlor na si Lenny ang tumakbo bilang presidente. Okay. So siguro, wag na natin masyadong banggitin na yung optics ni Lenny ay sobrang amateur. Kasi baka mahimasmasan sila tapos tigilan na nila yung pangkikengkoy kay Lenny. Oo, hayaan lang natin sila. Hayaan lang natin sila. Pero hindi, mahirap hindi tumawa.
Mahirap. Eh, oo. Pero kasi may time pa para magbago ng strategy. Baka bigyan sila ng budget para mag-hire ng legit Hmm. na PR. Well, PR na hindi si Chef Jello. hindi si Chef Jello at saka yung Jello na schoolmate ko na volunteer ni Lenny. Ayan. Ayun. Anyway, Yun lang. Thank you, Joey. Good luck. More power. Wait, last question. Yung account mo, hindi siya deleted, no? You well, sa just pagkakaalam ko, temporarily... hindi. Sa pagkakaalam ko, hindi. I hope na unahan ko mag-deactivate bago nila burahin yung account ko. Pero tinitignan ko siya ngayon, ay Gotcha. hindi ko na makita sa option. Anak ng tilapia. Talaga ba? Paano ko i-activate? Ayun. Kasi dine-activate ko siya. Dine-activate ko siya. Kasi nakita ko na sunod-sunod yung sunod-sunod yung mga violations, mga kinembo. Tapos walang appeal. Walang appeal. Alam ko na yan, pag walang appeal, iaano na nila yan, parang it happened too often. So parang alam ko na paboran na yung account ko. Ayun. That's So, right. So, Okay. dine-activate ko muna. Siguro maybe 1 day, 2 days, ganyan. Balik na lang ako siguro ng March 28. Or March 27 pag magla-live na ako sa Mabini. In the meantime, doon Okay. tayo sa isang account. Ayun. Meron ako isang Medyo na lang ako kasi di ba minar kita as favorites tapos nakapin ka sa akin, nawala ka bigla. oo. Yun Yun na nga. lang. Thanks, Eto na Joey. Ayan yung Okay. Ellie Jo. Oh, I think Ayan. I follow that one naman. Alright, Thank yun lang. Bye. Thank you, Oshat. Maraming salamat.